Nagsimula ang series kay Satoru Mikami, 37 taong gulang na binata at may maayos na trabaho. Bagamat mayroon na siyang desenteng buhay na hinahangad ng pagiging isang binata, may kulang pa rin sa kanya at iyon ay ang pagkakaroon ng girlfriend na tinalo pa siya ng mga genggeng. Isang araw ay nakipagkita siya sa kanyang katrabaho na si Tamura, kung saan ipinakilala nito sa kanya ang bagong girlfriend nitong si Miho. Habang papunta sila sa isang resto upang kumain, bigla silang napatigil nang makita ang isang baliw na lalaki na may hawak na kutsilyo. Nang makita ito ni Satoru na patungo sa direksyon ni Tamura, agad niya itong tinulak na naging dahilan upang siya ang masaksak ng lalaki. Agad ding tumakas ang lalaki, habang si Satoru naman ay bumagsak sa sahig. Habang umaagos ang dugo mula kay Satoru ay biglang isang misteryosong tinig ang kanyang narinig na nag-anunsyo ng pagkakaroon niya ng katawan na hindi nangangailangan ng dugo. Dahil naman sa nararamdaman niyang init at lamig ay inanunsyo rin ng tinig ang pagkakaroon niya ng iba't ibang thermal resistance at ang sakit na nakuha niya mula sa saksak ay nagbigay din sa kanya ng physical attack resistance. Habang unti-unti niyang napagtanto na ito na ang kanyang katapusan, nangako siya sa sarili na sa susunod niyang buhay ay hahantingin niya ang lahat ng babae sa mundo, kaya naman din inig ito ng tinig at nakakuha siya ng unique skill na Predator. At dahil naman mamamatay siya na isang virgin na tila hango sa isang istorya ng mga salamangkero, binigyan din siya ng tinig ng unique skill na Great Sage. Sa huli ay hiniling niya kay Tamura na sirain nito ang hard drive ng kanyang computer dahil baka matuklasan ang kanyang mga itinatagong mga sikreto. Doon ay tuluyan nang nagpaalam si Satoru sa mundong ibabaw, ngunit ang hindi niya inaasahan ay muli pala siyang isisilang sa ibang mundo. Nang magkaroon ng malay si Satoru ay agad niyang napansin na tila nawala ang lahat ng kanyang pandamang tao at tila naging bouncy at malambot siyang nilalang. Doon niya lamang napagtanto na siya pala ay muling isinilang bilang slime at medyo naiinis dahil hindi man lang siya isinilang sa pagiging isang macho. Ngunit dahil wala na rin siyang magagawa ay sinubukan na lamang niyang tuklasin ang kanyang bagong katawan at kumain ng ilang halaman, subalit may mga katanungan pa rin siya tungkol sa kanyang paligid at bagong katawan. Kaya naman dahil sa kanyang unique skill na Great Sage ay muli siyang nakarinig ng tinig mula sa kanyang isipan kung saan ito ang sasagot ng kanyang mga katanungan at magbibigay sa kanya ng mga impormasyon. Dahil doon ay nalaman niya mula rito ang tungkol sa isa niyang unique skill na Predator kung saan kaya niyang ma-absorb ang skill ng lahat ng kanyang lumunin at mag-aya ang anyo nito. Habang mananatili rin sa kanyang storage stomach ang lahat ng kanyang kainin, nagbigay ang Great Sage ng halimbawa ng kinain niyang halaman kanina na ginagamit pala sa paggawa ng healing potion. Dahil natuklasan niyang maaari siyang makagawa ng healing potion na maaari niyang magamit sa hinaharap, sinimulan muli niyang kumain ng parehong mga halaman na kinain niya kanina. Doon ay kumain rin siya ng ilang magic stone ore, isang mataas na uri ng bato na napakabihira at may mataas na halaga. Sa sobrang excited niyang mag-explore ay bigla siyang nahulog sa isang lawa kung saan napagtanto niya na hindi pala nalulunod ang mga slime. Kaya naman gamit ang isa niyang kakayahan ay mabilis siyang nakaalis sa ilalim ng tubig, ngunit sa sobrang bilis niya ay bigla siyang tumilapon at bumangga sa isang barrier. Agad niyang naramdaman ng isang napakalakas na presensya sa loob ng barrier at isang napakalaking nilalang ang kumausap sa kanya sa pamamagitan ng telepathy. Dahil hindi pala nakakakita si Satoru bilang slime ay iminungkahi ng nilalang na tuturuan siya nitong makakita, ngunit sa isang kondisyon at iyon ay magiging magkaibigan sila. Agad na pumayag si Satoru at mabilis niya ding natutunan ang bago niyang extra skill na Magic Sense kung saan nagsimulang magliwanag ang lahat para kay Satoru at nakikita na niya ang lahat sa kuweba, pati na rin ang mga magicals o mana sa paligid. Ngunit nang tignan niya kung sino ang kausap niya kanina ay labis niyang ikinagulat na isa pala itong dragon, kung saan nagpakilala sa kanya ito bilang ang Storm Dragon na si Veldora, isa sa 4 na true dragon na umiiral sa mundong iyon. Agad na napagtanto ni Veldora na kakaibang slime ang bida, kaya naman ipinaliwanag ni Satoru ang nangyari sa kanya. Dahil doon ay ibinunyag ni Veldora na mayroon ding ibang tao na napunta sa mundong iyon at karamihan ay ipinatawag laban sa kanilang kagustuhan, ngunit sa lahat ng iyon ay si Satoru lamang ang muling isinilang bilang isang hindi tao at kundi isang slime. Nang si Veldora naman ang nagkwento ng kanyang buhay, binanggit niya na siya ay naiselyo sa kuwebang ito 300 taon na ang nakalipas. Dahil aksidente niyang nagawang abo ang isang bayan, isang chosen hero ang dumating upang siya ay kalabanin at ikinulong gamit ang unlimited imprisonment. Medyo naawa si Satoru sa buhay ni Veldora dahil matagal na itong walang kausap at malungkot sa kuwebang ito na tila hango naman daw sa kanyang dating buhay na walang girlfriend. Kaya naman nakapagpasya siya na maging tunay silang magkaibigan ni Veldora kung saan hindi naman siya nito tinanggihan at naging ganap nga silang BFF for life.
Dahil buddies na silang dalawa ay ayaw ni Satoru na maiwan na lamang si Veldora sa loob ng kuweba, kaya naman kailangan nilang suriin ang unlimited imprisonment para matanggal ito at makalaya si Veldora. Naisip ni Satoru na gagamitin niya ang kanyang Predator skill upang lumunin si Veldora at manatili sa kanyang stomach storage, habang sa tulong ng Great Sage ay susuriin nito ang data ni Veldora upang makahanap sila ng paraan upang matanggal ang unlimited imprisonment. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Veldora sa plano ni Satoru, ngunit bago sila magpatuloy ay naisip ni Veldora na bigyan nila ang isa't isa ng wastong pangalan upang mabigyan din ni Veldora ang bida ng kanyang divine protection. Dahil doon ay naisip ng bida na tawagin ang kanyang kaibigan sa bagong pangalan na Veldora Tempest, habang siya naman ay binigyan ni Veldora ng pangalan bilang Rimuru Tempest. Kaya naman ngayon ay nakatatak na sa kanyang data ang kanyang bagong pangalan, at simula ngayon ay tatawagin na ang bida sa pangalan na Rimuru. Matapos yun ay sinimulan ng lamunin ni Rimuru si Veldora gamit ang kanyang Predator skill, kung saan matapos niya itong lamunin ay agad niyang iniutos sa Great Sage na pag-aralan ang unlimited imprisonment. Dahil sa pagkawala ng presensya ni Veldora ay agad itong naramdaman ng iba't ibang halimaw at maging ng mga pamahalaan sa buong rehiyon, tulad na lamang ng dalawang opisyal ng Bluemont Kingdom. Nabanggit nila na dahil sa pagkawala ng kinakatakutang dragon ay maaaring maging daan ito sa mga halimaw na magwala, habang ang Eastern Kingdom naman ay maaaring sakupin ng kagubatan ng Jura na magiging malaking problema sa kanila. Dahil doon ay nakapagpasya silang kumilos upang imbestigahan ang nangyari at pumunta sa kagubatan ng Jura. Lumipas ang ilang araw at nagpatuloy si Rimuru sa pag-explore sa kuweba, kung saan ay natutunan niya ang ilang kakayahan tulad na lamang ng Water Blade. Doon ay nakasagupad din siya ng iba't ibang halimaw sa kuweba, at sa bawat halimaw na natatalo niya ay kinokonsumo niya ang mga ito at nakukuha ang kanilang mga kakayahan, pati na rin ang abilidad na mag-transform sa kanilang anyo anumang oras. Makalipas ang ilang linggo at makakuha ng napakaraming bagong kakayahan at anyo ng malalakas na halimaw, natagpuan ni Rimuru ang isang malaking pinto na naisip niya agad na ito ang exit ng kuweba. Ilang sandali lang ay biglang bumukas ang pinto, at tatlong adventurer ang biglang lumitaw upang halughugin ang kuweba. Bagamat ito ang unang beses na nakakita si Rimuru ng mga tao sa mundong iyon, naisip niyang huwag nang makipag-ugnayan sa mga ito dahil baka masaksak na naman siya. Kaya nang makaalis ang mga ito ay agad siyang kumilos upang lumabas ng kuweba. Hindi pa man nakakalayo si Rimuru sa bagong mundo niyang ginagalawan ay agad siyang nakatagpo ng isang grupo ng mga nangangatog at payatat na goblin. Sinubukan niyang magpakilala sa mga ito gamit ang soundwave, ngunit lalo lamang natakot ang mga ito at sinabing alam nila kung gaano kalakas si Rimuru. Habang nagtataka si Rimuru kung siya ba ang tinutukoy ng mga ito, kinumpirma nga ito ng isa sa kanila at ibinunyag na kaya sila naparoon ay dahil nais nilang humingi ng tulong sa kanya. Dinala siya ng mga ito sa kanilang village at doon ay nakaharap niya ang elder ng mga goblin. Ipinaliwanag ng elder na matapos mawala ang kanilang tagapangalagang Diyos na si Veldora ay nagsimulang dumami at gumalaw ang iba't ibang halimaw sa kagubatan upang agawin ang kanilang teritoryo. Kabilang dito ang isang grupo ng mga lobo na palagi silang sinasalakay na nagresulta sa pagkamatay ng ilan nilang kasamahan, kabilang na ang tumatayong guardian ng kanilang village. Kaya naman nakikiusap kay Rimuru ang elder na iligtas ang kanilang village, ngunit sinabi ni Rimuru na isa lamang siyang slime at hindi ganoong kalakas. Subalit hindi siya pinaniwalaan ng mga ito dahil hindi naman daw siya maglalabas ng napakalakas na aura kung isa siyang mahinang nilalang. Kaya upang maintindihan ang sinasabi ng mga ito ay ginamit niya sa kanyang sarili ang kanyang magic sense, at doon ay nagulantang siya dahil naglalabas pala siya ng napakalakas na aura simula nung lumabas siya ng kuweba. Matapos niya itago ang kanyang aura ay muling nakiusap sa kanya ang mga ito na iligtas ang kanilang village, at bilang kapalit ay ibibigay ng lahat ng taga-nayon ang kanilang katapatan kay Rimuru. Ilang sandali lang ay may umaalulong na isang lobo, kung saan nagbigay takot naman ito sa lahat ng taga-nayon. Ngunit sinabi ni Rimuru na huwag silang mag-alala dahil tatalunin nila ang mga lobo, at siya bilang si Rimuru Tempest ay poprotektahan silang lahat. Dahil doon ay lumuhad sa kanya ang mga ito at sinimulan siyang sambahin na parang santo. Bilang unang hakbang sa pagtulong sa mga goblin ay binisita niya ang mga sugatan nitong mga kasapi. Doon ay isa-isa niyang nilagay ang mga ito sa kanyang stomach storage at pinagaling gamit ang mga potion na ginawa niya kanina, at pagkatapos ay isa-isa din niyang inilabas ang mga ito. Ang sunod namang hakbang ay inutusan niya ang mga goblin na gumawa ng mga bakod palibot ng village para sa kanilang depensa. Kaya nang sumapit ang gabi at nakatakdang sumugod ang mga lobo ay napansin ng mga ito na nakahanda na ang mga goblin.
Binaliwala ito ng leader at pinasugod ang mga kasapi, ngunit agad ang mga itong nasilo sa mga bitag na sinulid ni Rimuro, habang pinagpapana sila ng mga goblin. Gayunpaman ay hindi nagpatinag ang leader ng mga lobo at sinira ang mga sinulid ni Rimuro, ngunit nahuli pa rin ito sa isa pang skill ng bida at mabilis na tinanggalan ng ulo gamit ang water blade. Matapos mamatay ng pinuno ay sinabihan niya ang mga natitirang lobo na umatras na lamang, ngunit tila wala ang mga itong balak na umatras. Dahil doon ay nilamon niya ang katawan ng pinuno at ginaya ang anyo nito, at pagkatapos ay sinubukan niyang takutin ang mga kasapi gamit ang skill ng kanilang pinuno. Ngunit imbis na umatras ay biglang lumuhad ang mga ito at sinabing nais nilang paglingkuran ang bida, na ikinagulat naman ni Rimuro. Ngayon ay may malaking problema si Rimuro dahil hindi na lang isang grupo kundi dalawang grupo na ng mga halimaw ang kanyang responsibilidad, kaya nagpasya siyang gumawa ng paraan upang mapagkasundo ang mga ito. Bilang panimula ay napansin ni Rimuro na halos magkapantay ang bilang ng mga goblin at mga lobo, kaya naman ipinarehan niya ang bawat isa at sinabing kailangan nilang magtulungan simula ngayon. Sinangayunan naman ng lahat ang kanyang sinabi, ngunit mayroon pa pala siyang isang problema dahil wala ni isa sa mga ito ang may pangalan. Kaya nang banggitin ni Rimuro na bibigyan niya muna sila ng pangalan ay labis ang saya ng mga ito, na ipinagtaka naman ni Rimuro kung bakit sobrang saya nila. Pumili na ang lahat na parang tatanggap ng ayuda. Binigyan niya ang elder ng pangalan na Regard, kung saan isinunod ito sa pangalan ng namatay nitong panganay na anak at guardian ng kanilang nayon. Rigor naman ang ibinigay niyang pangalan para sa anak ng elder na bunso, kung saan kapangalan nito ang yumao nitong kuya. Nagpatuloy pa si Rimuro sa pagbibigay ng pangalan sa lahat ng natitirang goblin, kung saan nalulungkot siya para sa mga ito dahil kung ano-ano na lang ang mga ibinigay niyang pangalan sa mga ito. Matapos niyang bigyan ng pangalan ang lahat ng goblin ay isusunod naman niya ang mga lobo, kung saan ang una niyang binigyan ng pangalan ay ang anak ng pinaslang niyang pinuno ng mga ito, at pinangalanan niya itong Ranga. Subalit matapos yun ay bigla na lamang siyang nanghina, kung saan ipinaalam ng Great Sage na labis niyang nagamit ang kanyang magic skills at kailangan muna niyang matulog. Kaya habang pinupunasan siya at iniingatan na parang santo, doon nabanggit ni Regard na ang pagbibigay ng pangalan sa mga halimaw ay labis na nakakaubos ng magic skills. Makalipas ang 3 araw ay nakarecover na si Rimuro, kung saan doon ay binati siya ng isang magandang babae na hindi niya nakikilala. Doon ay dumating din si Regard na parang Captain America ang pagbabago, kung saan ipinaliwanag nito na kapag ang halimaw ay binigyan ng pangalan ay tumataas ang rango at sila ay nag-evolved. Dumating din si Ranga upang batiin ang kanyang amo, ngunit dahil sa sobrang saya nito ay nasira ang kaisa-isahan nilang bahay. Habang masayang-masaya ang lahat sa kanyang paggising ay napansin ni Rimuro na halos lahat sa village ay nagbago ang itsura, puwera lamang kay Gobta na malaki pa rin ang ilong. Natuklasan naman niya mula kay Ranga na kahit hindi niya nabigyan ng pangalan ang ibang kasama nitong lobo ay nag-evolve din ang mga ito, kung saan ito ay dahil iisa lamang ang ginagamit nilang pangalan sa kanilang clan. At dahil binigyan ni Rimuro ng pangalan si Ranga at may apelyidong Tempest, tatawagin na rin ang ibang kasama nitong lobo bilang The Tempest Wolves. Kinalaunan ay tinipon ni Rimuro ang lahat para sa isang pagpupulong. Dahil lumalaki na ang kanilang komunidad ay kailangan na nilang mag-set ng mga batas na kailangan sundin ng lahat. Habang ang unang batas ay bawal silang umatake ng mga tao, ang pangalawa naman ay bawal silang mag-away-away at ang huli ay bawal nilang maliitin ang ibang lahi. At upang masigurado na magiging maayos ang lahat ay itinalaga naman niya si Regard bilang village lord, kung saan ito ang mamamahala ng kanilang village. Nagtalaga din siya ng mga grupo na mangungulekta at maghahanap ng kanilang pagkain, habang isang grupo naman para sa pagbabantay ng buong village. Ngunit may dalawa pang problema si Rimuro at iyon ay ang maghanap ng gagawa ng kanilang mga tirahan, lalo na ang mga pananamit, dahil medyo nakakaalarma na daw ang palagi niyang nakikita. Kaya nang mabanggit ni Regard na may mga dwarves mula sa kaharian ng Dwargen na maaaring makatulong sa kanila sa paggawa ng bahay at mga damit, agad na nagpasya si Rimuro na tumungo doon kasama ang ilang mga goblin na sakay sa Tempest Wolves. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.